beloved Boss Mike Cervera. Ayan, no? Ganyan ba mga kababayan ko ang gusto natin? Ganito mga kababayan, no? Tignan nyo. Alam nyo mga kababayan, ayan ha, sige, papanoorin natin ha. Ito ho yung iba pa na kaganapan at opinion ho ng marami nating kababayan, ano? Ng ilan nating mga kababayan, no? Ano? Kainis. Nakakainis. Kainis. Pero biyahe po. Wala na, logi. Walang magagawa, nandiyan na okay na lang. At sa mga tao naman po na naperwisyo po dahil po sa naging traffic po, humihingi po kami ng paumanhin at sana po maunawaan niyo po na yung laban po na to na gusto po namin ipanawagan sa pamamahala, sa pamahala ng gobyerno ng Pilipinas, hindi lamang po laban po namin, kundi laban po natin itong lahat. Ay, wait lang. Hindi namin laban yung laban nyo, kuya. Oo. Dahil ang laban ninyo si Marcoleta. Hindi namin makuha kung anong laban nga ito. Laban ba namin? Dinadamay nyo kami sa laban ninyo. Ano ba laban nga ninyo? Hindi nga namin maintindihan kung ano yung laban na sinasabi nyong laban nyo. Laban saan? Laban sa korupsyon? Lumalaban din kami. Pero hindi malinaw kung laban ba talaga sa korupsyon o laban lang para ipagtanggol si Marcoleta. Diba mga kababayan? Kung ang laban ninyo ay ipagtanggol si Marcoleta tulad nga ng sinabi, di ba? Ng tagapagsalita ng INC. Kaya sila nandyan bilang suporta kay Marcoleta, hindi kami kasali. Di ba? Hindi tayo kasali dyan. Bakit tayo sasali? Hindi namin laban. Ayaw naming ipagtanggol si Marcoleta dahil siya mismo ang umamin na tumanggap ng milyon-milyon, 75 million. Inamin niya yun ano pa binigyan ba kami doon sa 75 million? Mike Cervera, sa iyo tong 1 million, marami pa akong bibigyan. Wala namang ganun. Kung may ganun baka, di ba? Hindi. Wala. Kayo, baka nabigyan kayo. Yun, pwede na tayong sabihin na laban natin. Laban nyo lang ho yan. Hindi kami nangingialam dyan. Inyo yan. Huwag nyo na kaming idamay. Iba yung aming pananaw, di ba? Leonora Brown, laban nyo lang yan, di ba? Bakit kami kasali? Laban nyo yung ipagtanggol si Marcoleta. Hindi namin pinipigilan yun, no? Pinipigilan ba namin kayo na ipagtanggol si Marcoleta? Hindi. Di ba, Leonora Brown? Di ba, kapatid? Hindi. Yan yun. Tignan ninyo. Si Leonora Brown Hindi nga. Di ba, laban nyo lang ho yun. Kung pinagtatanggol nyo si Marcoleta, kayo lang ho yun. Huwag nyo na kaming idamay. Wala rin naman kayong problema. Sa akin personal, ewan ko sa iba. Ako wala. Karapatan nila yun. Paglaban nila. Kaya lang nga, nagiging pangit ang imahe. Gawa nga ng aminin natin. Ngayon, ang labanan, dalawa. Marcos Duterte. Na kapag ka ikaw ay nagiging panig sa Duterte, ibig sabihin, pananaw ng iba to na nakikita ko, maka-Duterte ka. Di ba? Kapag ka ikaw ay against sa Duterte, sigurado, di ba? Panig ka kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Parang nasa berde pula ka lang. Yan lang yung pag-uusapan. Kaya kung ano man po yung inyong laban, nire-respeto namin yan. Kayo ay magsalita, kayo ay magpahayag. Okay lang ho yan hanggang kayo ay mapagod. Bahala kayo. Di ba? Biro nyo, 2 araw lang mga kababayan. 2 araw silang nag-rally diyan po sa EDSA. Mga kababayan, maraming perang nawala dyan. Malaking pondo. Alam nyo po ba na sa ganyang mga rally, kahit pasabihin nyo 10,000, 12,000, mga kababayan na rally na ang tao, malaking bayad dyan, mga kababayan. Malaking pondo yan. Hanggang ilang araw kayo dyan. Kakayanin na kayo mag-rally.
Malaki ba ang pondo na ginagastos nyo? Di sige lang, ubusin ninyo. Wala namang problema, di ba mga kababayan ko? Ubusin ninyo. Bakit hindi? Hindi kayo pipigilin. Hanggang 2 araw lang. Sige, tuloy. Kundi laban po natin itong lahat. Kaya wala tayong preparasyon regarding sa traffic since wala po silang permit, wala po Yan. tayong preparation para sa kanilang pagtitipon. Kita nyo, walang preparation, walang permit, kaya ganon ang nangyari mga kababayan. So, ibig sabihin, sinasadya nila. Okay. Lahat na! Umalis na kayo lahat yan! Yan. Yan, Grabe, no? Yung busway, nag-flow. Sabi nila, we are one, we are one. Nasaan yung mga namumuno sa inyo? Sige nga, kung we are one, di sabay-sabay kayong matulog dyan sa kalsada. Pero hindi Di ba? Ano? Sabi ni Leonora Brown, huliin dapat sila kasi ala permit. Matitiis mo ba yon? Ikaw talaga. We are one daw. Iisa lang daw kayo, Leonora Brown. Ang tanong, yung bang mga leader ng rally na yan nandiyan dyan, makikitulog sa pasilyo, makikitulog sa kalsada. Hindi ako naniniwala. Baka nandiyan dyan lang yun, sa tabi-tabi, baka naka-condo dyan, baka naka-hotel dyan, sa malapit dyan, o baka naman nandiyan dyan sa may White Plains, dyan sa subdivision dyan, baka dyan nandiyan dyan. Tapos kayo, yung mga alagad, yung mga tagasunod, nando doon nakahilata, nauulanan, di ba? Ay, nako, hindi yan we are one. Kaya tuloy yung mga DDS nakikiuto rin Tingnan nyo si Aimee. We are one. Bakit iglesia ba si Aimee? Membro ba ng iglesia si Aimee? Si Defensor. We are one. Bakit? INC ba si Aimee? Ito naman si Kayatanong Badiday, nakikiganon din. We are one. Bakit? Iglesia ba? Membro ba ng INC si Cayetano? Yan, mga kababayan, di ba? Nick Candido, ang kakapal na mukha bulaklak kabiling, Eduardo Santos. Di ba? Isipin yung maigi. Ay, nako, mga kababayan ko. Baka bautismo na si Manang Aimee. Ewan ko. Sige, tuloy natin ito. Flow. Pero itong bus, inabanti niya, binarahan niya. Yan. Sa pag-atras sa banti niya, kasi may cement barrier, may naipit na pulis. Nung kita nyo? So doon nagkagirian. Of course, we Yan. have to react. Kasi may nasaktan na kaming kapulisan. Yan, kita nyo mga kababayan, kawawa naman ayan nasaktan yung ating kapulisan. Isa sa kapulisan natin ang naipit mga kababayan. Meron po tayong 4 na arrested. Yung isa po yung driver ng bus na nakasagi dun sa ating polis. Yung isa po yung nanapak ng polis at yung dalawa Kita nyo, nakasagasa ng pulis, nanapak ng pulis daw. dalawa naman po yung nag-cause ng tulakan. Kumbaga nagkaroon ng disobedience. Maximum tolerance. Always maximum tolerance. Yan yun lang. Maximum tolerance talaga. Lagi naman, ganyan ng mga pulis, di ba? Of course, kagaya ng sinabi ko kanina, pag sinasapak or sinasaktan na yung pulis natin, hindi naman tayo basta nakatayo na lang dyan. Pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan, na kahit private funds, pupwede. It's just that, kadalasan, ang naka-file ho, yung public funds. Today, there's a big rally or commotion in EDSA. Nako. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability. Yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. Siyempre, ako'y naniniwala dyan mga kababayan. Ano pagkakaiba? Kung ang pinaglalaban pala ng INC, dyan daw po sa EDSA
ay yung transparency and accountability. Ganon din naman ang ombudsman. Tignan natin, ano ba talaga ang totoo dito sa kaso ni Marcoleta? Ang problema kasi, para bang pinapalabas na, dapat pagka membro ng INC, kahit anong gawin, kahit lumabag, kahit na may mali sa ginawa, dapat hindi yan dapat kasuhan, hindi dapat panagutin. Para kasing ganun yung pinaparating no, mga kababayan, na mali Oo meron tayong batas 'di ba? Presidente nga pinapanagot Oh. 'Di ba? It's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na Natatawa ako dito kay Senador Brad. Ay, loko ka? Ano ka ba? Abay, kapatid mo yun Si Paring Boying dalian mong hulihin yan, Marcoleta na yan. Sinisira niya ang dignidad ng INC. Correct ka. Ako, sang-ayon ako dyan nasisira ang dignidad ng INC. Alam mo, Leonora Brown, kahit yung mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko na INC, matitino yun talagang karespe-respeto yun. Ganyan din ang sinasabi. Parang ano sila kay Marcoleta, nabibwisit. Hindi lang tayong mga ibang mga relihiyon hindi lang kayo kahit hindi kayo iglesia kayo mga hindi iglesia naiinis kayo. Maraming mga membro may mga kakilala nga ako kaibigan na ayaw nila kay Marcoleta. Ayaw. Sige tuloy. ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Correct. Our beloved Boss Mike, Boss